Usapang boxing, matapos nga pong pulbusin at pagmukhain na parang taho vendor lang ni Murtazaliev, ang former WBO Junior Middleweight Champion at Australian boxing star na si Tim Tszyu, ay kampante nga pong sinabi ni Paulie Malignaggi na ito na ang susunod na boxing star. Tinalo ni Murtazaliev via third round knockout at 4 na beses itong pinabagsak, kung kaya napilitan na lang ihagis ng kampo ni Tszyu ang puting good morning towel. Paliwanag ni Paulie, kung malilinis ni Murtazaliev ang kanyang division at mailampaso ang sinumang maglakas loob na kalabanin ito, ay di malabong maging boxing superstar ito sa hinaharap. Dagdag ni Paulie na kailangang labanan at talunin ni Murtazaliev ang mga mabibigat na pangalan sa 154-pound division tulad ni Terence Crawford, Sebastian Fundora, Israel Madribov, Serhiy Bohachuk, Errol Spence Jr. at Virgil Ortiz. Pero sa ngayon, alam naman natin na malabo pa sa sabaw ng pusit na papalagan ni Crawford itong si Murtazaliev. Dahil una, di pa ito masyadong kilala at kung maglaban sila ay baka langawin lang ang venue at walang bibili sa kanilang pay-per-view dahil hindi pa mabenta itong si Murtazaliev. Pangalawa, kung matamaan ito ng solid ni Murtazaliev ay tiyak may paglalagyan ito at baka madungisan pa ang kanyang malinis na record bago pa man maikasa ang kanyang pinakaaantay at inaasam-asam na laban kontra sa Mexican boxing legend Saul Canelo Alvarez. Kaya para sa ibang boxing analyst, kung di man makuha ni Murtazaliev ang laban kontra sa mga bigating pangalan sa kanyang division, ay mas mainam na umakyat na lang daw ito sa 160 division para sa mas magandang opportunity. Pero mga kaboxing, kahit bilang lang kung magsalita itong si Murtazaliev at hindi pa gaanong mabenta, pag nagka-interes itong si Turki Al-Sheikh na paglabanin si Crawford at Murtazaliev, ay baka magkaroon pa ng tsansa na maglaban ang dalawa. Alam naman natin mga kaboxing na pag si Al-Sheikh na ang gumalaw ng baso, mga mabibigat na laban talaga ang kinakasan nito na kung saan panalo talaga ang lahat ng boxing fans. Pero sa ngayon ay tahimik pa si Al-Sheikh patungkol sa potential boxing matchup na ito. Samantala, ayon sa Top Rank Promotion President Bob Arum, ay aabutin pa ng 1 taon bago maikasa ang rematch nila Beterbiev at Bivol. Sinabi ni Arum na magkakaroon muna ng parehong interim fights ang dalawa bago magbasagan ulit ng mukha sa Oktubre para sa susunod na Riyadh season. Bagamat hindi pa sinabi ni Arum kung sino ang makakalaban ni Beterbiev, pinag-utos naman ng IBF na labanan na ang kanyang mandatory challenger na si Michael Eifert kung gusto nitong mapanatiling hawak ang IBF belt. Samantala, ang Matchroom Boxing promoter na si Ed Hearn ay may planong ilaban muna si Bivol sa mga British contender kaysa itapat ito sa mananalo sa bakbakang David Benavides at David Morrell na gaganapin sa January 25 sa susunod na taon. Ayon kay Hearn, ay masyado daw delikado ang dalawa para kay Bivol, kaya ayaw niyang sumugal at iiwasang matalo ulit si Bivol bago pa man ang kanilang magiging rematch ni Beterbiev sa Oktubre. Kaya sa ngayon, 5 boxer ang pinagpipilian ni Hearn na pwedeng itapat kay Bivol. Andyan si Dan Aziz, Callum Smith, Anthony Yarde, Willie Hutchinson at Joshua Buatsi. Pero malaki ang tsansa na si Aziz o Smith ang makakalaban ni Bivol dahil ayaw muna itapat na Hearn si Bivol sa mga pressure boxer. Ayon kay Hearn, magaling na boxer si Bivol pero base sa kanyang obserbasyon sa kanyang naging huling 2 laban kontra kay Beterbiev at Lyndon Arthur noong Disyembre, ay kulang daw ito sa lakas at mahina daw ang bodega, dahilan kung bakit natalo siya kay Beterbiev sa mga huling rounds dahil panay takbo na lang daw ito pag natatamaan sa bodega.